Hindi alam ni Marcos kung anong oras na siya natulog, marahil mag-uumaga na. Si Miles ang unang nagising. Sabi ni Marcos ay may maid namang nagpupunta sa bahay niya para maglinis at maglaba, pero walang nagluluto dahil bihira siya sa bahay. Sinabi rin nito siya ng bahala. Bahala na daw siya sa buhay gumawa ng pagkain niya. Nag-inat pa si Miles saka tinungo ang kusina. Nagsuot lamang siya ng oversized shirt. May kalakihan kasi ang kanyang hinaharap, saka short na maong. Nagbungkal siya sa kusina, wala man lang kahit tinapay. May itlog at sausage sa ref. Ang kaso hindi niya naman alam gamitin ang kalan. Flat ito at puro numero at English ang nakasulat. No choice si Miles, kundi pagtiyagaan ng gatas sa ref. May nakadrawing na baka, so baka gatas nga ng baka iyon. Sosyal lang ang lalagyan. Gatas nga yun pero hindi ng baka, pero masarap at malinamnam. Pinuno niya ang baso at dadalhin sana niya sa silid niya at doon na lamang muna magsistay. Hindi kasi niya alam paano haharapin si Marcos kapag nagising ito. Pabalik na siya sa sala nang makita niyang isang matangkad at payat na babae. Nakamukha nito ni Gonzaga na pumasok sa pinto. Nagulat si Miles kaya napahinto. Who are you? Hey wait, are you giving him milk? Oh my God, are you idiot? Hindi milk ang hanap ni Marcos sa umaga, kundi black coffee. Bagong maid ka ba nila? Kakarating mo lang ba galing probinsya? Oh my God, ang tanga! Tuloy-tuloy na sabi nito, saka kinuha ang baso ng gatas at ibinalik sa ref. Itinuro sa kanyang black coffee. Pero dahil natutulala si Miles kung sino ito, at hindi niya nagugustuhan ang kakaibang kirot sa puso niya, dahil sa naiisip, ay tinulungan na siya ng babae na gumawa ng kape ni Marcos. Ako na nga, let me do it. Maglinis ka na lang ng bahay. Umatras si Miles at babalik na sana sa silid niya nang makasalubong si Marcos. Lalapitan sana siya nito na parang may sasabihin nang marinig nilang malising na boses ng babae na nasa kusina. Marcos, honey, you're awake! Oh my God, I miss you, hon! Sabi nito saka nagmamadaling lumapit at humalik sa labi ni Marcos na tila silang dalawa lang ang naroon. Ipinasok pa ng babae ang kamay sa t-shirt ni Marcos saka ito pumulupot ng yakap. Trina? Kailan ka pa dumating? Tanong nang nagulat na si Marcos, saka simple ng sulyap sa kanya. Yumuko na lamang si Miles at naglakad pabalik sa silid niya. Narinig pa niyang sinabi ng babae na kararating lamang daw nito at miss na nga ang asawa niya. Papasok si Miles sa pinto ng silid nang tawagin siya ng babae. Hoy, pakikuha mo yung pinamili ko, ipagluto mo kami. Nasa lamesa yung susi ng kotse ko. Utos ng babae. Nakita ni Miles na tumingin sa kanya si Marcos. No, why don't we eat outside na lang, Han? Matagal pa pag magluluto pa. Sabi ni Marcos na inilayo ang tingin kay Miles. May nabasa siya sa mga mata nito pero parang hindi niya mapaniwalaan. It's fine, honey. Saka papagurin pa kita. Aalisin ko ang tampo mo last time, baby. I miss you terribly. Sabi nito at muli na namang hinalikan si Marcos na medyo sa malaswang paraan. Ewan ni Marcos pero ilang na ilang siya. Lumakad pabalik ng sala si Miles at dinaanan ng dalawang magkapulupot pa. Hinawakan ni Marcos ang braso niya at saka siya sinimplihan ng tingin na hindi niya maintindihan. Pero dumiretso lang siya. Baka makahalata pa yung babae. Mag-away na naman sila at sa akin pa mabunto ng galit na naman nito. Kinuha ni Miles ang susi ng kotse saka lumabas. Doon sa garahe niya inilabas ang nararamdaman. Naiinis siya sa sarili kasi nagseselos siya gayong wala naman siyang karapatan. So ito palang babaeng sinasabi ni Dexter at malamang ito rin ang babaeng nabanggit ni Marcos noon sa kubol kaya siya hinalikan. Nakahaplos si Miles sa dibdib. Nasasaktan siya sa mga nakita pero alam niyang wala siyang magagawa kundi tiisin ang lahat. Nagpunas muna ng luha si Miles bago binuksan ang kotse ng girlfriend ni Marcos. Kinuhang mga groceries items saka pumasok ulit sa bahay. Hindi niya alam kung anong lulutuin kaya naisipan ng dalagang tanungin na lamang ang bisita. Bukas ang pinto kaya mahinang katok lamang ang ginawa ni Miles. Saka bumungad agad ng tanong. Ma'am, natulala si Miles sa eksenang naabutan. Walang brang babae at nasa ibabaw ni Marcos. Wala na ring damit si Marcos pero suot pa nito ang pajama. Pwede bang kumatukan naman? Wala ka bang utak? Sigaw ng babae. Biglang tumayo si Marcos at agad siyang pinuntahan. May kailangan ka ba, Miles? Pabulong na tanong nito na tila hirap sabihin.
Itatanong ko sana kung anong lulutuin, hindi ko alam eh. Hindi ka na sana pumunta pa dito. Hindi ka ba nag-iisip? Tanga ka ba? Bahala ka kung anong lulutuin mo. Kakain naman yan kahit ano yan. Sabi ni Marcos, saka pinagsarhan na ng pinto si Mas. Ewan ng dalaga kung anong nangyayari sa kanya, pero hindi siya nakaalis sa kinatatayuan. Kaya ang harutan ni Marcos at ng babae ay dinig na dinig niya. Gustong-gusto ng isip niyang humakbang na. Pinipersa na niya ang sariling umalis na, pero parang napako ang paa niya. Parang nanigas ang katawan niya. Iniyak na lang ni Mas ang nangyayari. Iniyak na lang niya ang katangahan at sumabay na lamang ng luha niya sa bawat tawang naririnig niya. Halinghing ng babae. Kasabay ng mga halinghing na naririnig ay unti-unting tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Mas. Lalong tumigas ang katawan pero naigalaw na niya ang mga paa. Mabilis na lumayo sa pinto at tinungo ang kusina. Isa lang ang kabisado niyang pindutin sa naroroon, ang rice cooker. Pero hindi naman niya mahanap ang bigas. Samantala halos parang quickie lang ang nangyari kina Marcos. Una wala siya sa mood matapos makita ang reaksyon ni Mas kanina nang makitang nasa ibabaw niyang babae. Karapatan ni Mas sa ngayon ang magtanong. Wala mang pagmamahal sa pagitan ng kasal at sapilitan, ay asawa niya pa rin ito at kailangan niya itong linawin sa babaeng kasama niya ngayon. Siya ang unang nagalit sa sarili ng tratuhing katulong ng babae ang asawa at alam niyang nagpapatong-patong ang kasalanan niya dito. Magaling ang babae, bihasa, kayang palabasin ang lahat sa kanya. Isa ito sa nakapang-akit sa kanya sa kasintahan, pero hindi maintindihan ni Marcos kung bakit miss na niya ito. Pero walang pananabik siyang nararamdaman kanina nang makita ito. Ganon din ang magsiping sila, parang normal, parang walang excitement, parang walang dating. Nasa banyo ang kasintahan at kilala niya ito. Halos isang oras ito kung magbanyo, kaya tumayo si Marcos at nagsuot lang ng roba. Lito man ang isipan pero alam ng puso niya kung sino ang pupuntahan. Bumaba siya, tinanap agad ang asawa. Nakita niya itong nakalugmok sa lamesa na tila umiiyak. Mabilis na hakbang ang ginawa ni Marcos. Mas, nagulat si Mas at biglang natakot dahil bumaba na ito at hindi pa siya nakakapagluto. Sorry, kasi yung bigas hindi ko alam kung nasaan. Saka paano ba kasi gamitin ang kalan mo? Hindi ko alam. Huwag ka magalit, please. Nanginginig na umiiyak si Mas. Saka ito umatras palayo kay Marcos hanggang mapasandal sa ref. Parang piniga ang puso ni Marcos sa reaksyon ni Mas. At kasalanan niya ang lahat. Mabilis na lumapit si Marcos kay Mas at kinabig ang batok niya saka hinalikan ng ubod ng tagal. Saka siya niyakap ng mahigpit hanggang sa mawala ang panginginig niya. Matagal siyang yakap nito pero wala itong sinabi. Nanatili ata sila sa ayos na yun ng mahigit 10 minuto. Si Mas ang unang nailang dahil baka lumabas ang girlfriend nito. Pwede mo bang ituro kung nasa ng bigas? Saka kung pwedeng ituro mo na din paano ito gamitin? Iwas ni Mas. Hindi mo kailangan gawin to, Miles. You're not my maid. Bumalik ang pagtigas ng mukha ni Miles. So malinaw pala kay Marcos ang parte niya sa buhay nito. Pero mula pa sa opisina hindi nito kinokorek ang turing sa kanya. Hindi yan ang tingin ng kasintahan mo, Marcos. I will tell you. Hindi ko gustong magtanong, Marcos. Buhay mo yan. Meron tayong kasunduan. Ang mahalaga mamuhay akong marangya at masagana. At makabayad ng atraso sa'yo. Yun ang mahalaga. Mapait sa kaloobang sabi ni Mas. Hindi ako magluluto. Magagawa mo bang sabihin sa kanya na hindi pwedeng magluto ang asawa mo? Kaya mo bang magalit ang girlfriend mo? Sabi ni Mas. Matatag ang mukha niya sa pagkakataong iyon. Hindi nakapagsalita agad si Marcos. Pati siya hinalito na nga rin. We need to talk about her. Some other time, Mas. And I want you to listen and understand. Pakitagalog. Yung kayang intindihin ng isang mangmang, Marcos. Damit, Mas. Basta mag-uusap tayo mamaya. Sabi ni Marcos. Hinila siya nito sa tapat ng lababo. Saka itinuro sa kanya kung nasaan ang bigas. Itinuro din sa kanya kung paano buksan ang kalan. Cook for now. Pero ito na ang una at huli, Mas. Tulad ng sinabi ko, this is not your job. Sabi ni Marcos. Nagagalit siya sa mga narinig kay Mas. Pero nagagalit din siya sa kinasadlakang sitwasyon ni Mas. Gusto niya itong hilain sa gilid ng ref at doon muling pupugin ng halik sa labi nito.
Kinasasabikan niya itong mayakap at nagagalit siya sa babae dahil doon. So who is she then? Ha? Marcus? Kung hindi mo siya maid, sino babaeng yan? Mataray na tanong ng babae na nakalapit na pala sa kanila. Namutla si Marcus. Don't tell me naghanap ka ng panandaliang aliw sa iba. How dare you, Marcus? At ang cheap pa ng napili mo. Damn you! Sigaw ng babae at pinagbabayo sa dibdib si Marcus. Wait, Han, let me explain. Wait lang, teka, aray! Aray ko naman! Sabi ni Marcus, nakatingin lamang si Miles sa kanila. Hindi alam kung ano bang gagawin o sasabihin. Yakap-yakap na ni Marcus ang babae. Sa itsura ni Marcus ay parang takot na takot itong magagalit ang babae. Siguro nga mahal na mahal ni Marcus ang babae. Lumakad si Miles pabalik ng rep upang kunin ang gatas na ibinalik ng babae kanina. Wala na rin siyang ganang magluto kaya doon na lang siya sa silid niya. Bahala ng dalawang ito mag-away. Pero nakita ng babae ang ginawa niya at pinag-initan siya. At nagalit ito na parang relax lang siya at hindi apektado. Teka nga lang, sinong nagbigay sa'yo ng karapatang kumilos ng ganyan sa pamamahay ng fiancé ko, ha? Sigaw nito, saka hinablot ang buhok ni Miles at kinuha ang baso sa kamay niya. Pero pumiglas si Miles. Abat matapang kang kalad-karig babae ka? Sabay sa bunot sa kanya, pero pumapalag si Miles. Magkasing tangkad lang sila ng babae, pero mas mukha siyang kumakain ng gulay. At ito'y puro chichirya ang laman ng katawan. Ang kapal ng mukha mong bayaran ka? Why is she still here, Marcos? Palayasin mo na yung bayaran mo. Nang mawala ng pagmumukha ng babaeng yan. Paalisin mo na yan! Galit na sigaw ng babae. Hindi matanggap na nilalabanan siya ng bayarang babae pero walang ginagawa si Marcos. Bakit hindi ikaw ang umalis, miss? Ikaw ang naiinis. Sa pagkakaalam ko, ikaw ang trespassing sa mga oras na to. Matapang na sabi ni Miles. Kay Marcos lang siya tanga at mahina dahil sa guilt at utang niya dito. Pero hindi kasama ang kung sino mang extension. Miles, shut up! Sigaw ni Marcos. Hindi ka nakakatulong. Pwede ba doon ka muna sa silid mo? Pwede ba? Sigaw nito sa kanya. Saka muling bumaling sa babae at hinagod-hagod ang likod ng babae. Habang inaawat ang babae na muli pang saktan si Miles. Nakipagtitigan si Miles kay Marcos. Pero nakita niyang pagmamakaawa ni Marcos sa mga mata nito. At nasaktan doon si Miles. Kaya nagmarcha ito patungo sa sala. Pero nahablot siya ng babae. Inawat sila ni Marcos pero nagbanta ang babae. Sige Marcos, subukan mong awatin ako. Mawawala ako ng tuluyan. I swear, pagsisisihan mo nagdala ka ng babae. Hindi niya ako babae. Sigaw ni Miles. I said stop it. She is not my maid yet. Kakarating lamang niya kahapon. At alam mo yung ayaw ko ng maid na stay in. Pero iginigiit ni Papa. Sabi ni Marcos. At habang sinasabi yun ay agad na tumingin kay Miles. At pinagsisihan ng sinabi. Nalito si Marcos. Kasintahan niyang babae at almost 1 year na. Pwede niyang sabihin gusto naman niyang babae pero never pang pumasok sa isip niyang mag-asawa. At never pa niyang na-imagine na itong kasama sa pagtanda. Pero never nanakit ng babae si Marcos. Kaya nga kahit ganito ang ugali nito, kahit madalas siyang awayin, ay pinagpapasensyahan niya. Karma sa kanyang babaeng umiiyak, kaya hanggat maaari gusto niyang inaayos ang lahat. Sa ngayon ay pahuhupain niya muna ang galit ng babae. Baka hindi nito matanggap kapag binigla niya. Nalaglag ang balikat ni Mas. Sinulyapan pa siya ni Marcos na para ipamukha sa kanya na ganun na nga ang role niya. Pagdating kay Marcos, inaamin niya na tupi siya. Pero hindi siya papayag na insultuhin ng babaeng kasama nito. Doon nito makikita ang kamandag niya. Kahit nga kalabaw hindi niya inuurungan. Tuluyan pumasok si Miles at sa silid ibinuhos ang gigil sa 2 taong nasa labas. Ang selos at inggit niya sa babae. At ang galit at hinanakit niya kay Marcos. Pero ang dulo pa rin ay uunawain niya si Marcos. Dahil siyang may kasalanan dito. Hahayaan na muna ni Miles na ipakilala siyang katulong, maigi na yon. Para manahimik ang babae at hindi guluhin ang katahimikan niya. Huwag lamang nitong kakantiin ang sungay niya. Magkakalintikan sila. Hinimas ulit ni Miles ang dibdib dahil naninikip na naman ito. Nagsali ng tubig mula sa pitchel na naroon sa tabi ng kama. Hinanda na talaga niya ang tubig doon dahil madalas niya iyong kailangan ngayong mga panahon. Wala na siyang narinig na away mula sa labas. Marahil ay nagkatabi na ang dalawa. Ang kaso higad pala ang babae at hindi ito umalis ng bahay ni Marcos.
Para itong lintang palaging nakadikit at nakakairita. Malakas na katok ang pumukaw kay Miles. Minuksan niya ang pinto at ang babae ang naroroon. Tumaba ka na. No choice daw si Marcos kundi tanggapin ka. Hindi ka daw pwedeng umuwi dahil may katigasan ng ulo mo. Kaya stay in ka dito. Bungad ng babae. Naku, mabutit hindi ka niya babae. Dahil I'm telling you, lalampasuhin ko ng plancha yung mukha mo. Kaya huwag kang makalandi at makadikit-dikit sa honey ko. Maliwanag? Sabi ng babae. Tumayo ka na kaya dyan at magluto ka ng pagkain. Pinaliwanag na ni Marcos kung bakit hindi ka nakapagluto kanina. Mangmang ka pala sa mga high-tech appliances dahil wala nito sa kubo nyo. Sabi ng babae na namewang pa. Well, alam ko naman na hindi papatol sa mukhang maid ang honey ko. Buwisit lang talaga ako sa kaartehan mo. Yung pala hindi kaartehan yon kundi tanga ka lang pala. Nakuyom ni Miles ang kamao. Sarap ingudgod na mukha nito sa tae ng kalabaw. Maghintay ka lang. Bobwelo lang ako. Huwag niyo akong punuin. Hindi ko kayo uurungan. Bulong ni Miles habang sa kuko ng malanding GF ni Marcos nakatutok. Let's go! Gutom na ang honey ko. Nagre-request ng pininyahang manok. I will try to cook for him. Sabi nito. Siya daw ang magluluto para kay Marcos. Pero wala naman itong ginawa kundi ang dumutot sa cellphone. At utos dito, utos doon lang ang ginawa. Ini-on lang nitong kalan eh. Yun lang ang ambag. Buwisit. Gigil ni Miles. Tikman nyo na ma'am. Baka magkaiba tayo ng panlasa. Whatever. Pare-parehas naman ang lasa niyan. Mag-ready ka na ng 2 rice at magsando ka niyang for 2. Mag-dinner in bed kami ni Marcos. Sige. Sabi ni Miles sabay ismed nang tumutok ulit sa cellphone niyang hitad. Inihanda nga ni Miles ang tray. 2 kanin at 2 ulam ang hinanda niya. Umira ng kabusita ni Miles sa babae. Kaya nilagyan niya ng madaming asin ng ulam na isa. Kung mapunta to sa babaeng yon. Buti nga dito. Hindi niya tinikman eh. At kapag doon naman kay Marcos napunta, ang malanding babaeng mapipintasan. Tingnan ko lang ang kayabangan mo. Sabi ni Miles na pinipigil ang sarili na matawa. Ito na ma'am, sabi ni Miles. Sige, ako na magdadala sa room. Pwede ka nang umalis. Pero bago nito nadampot ang tray ay tumunog ang telepono nito. Tumalikod ito saka medyo hininaan ng boses. I'm not alone. Pero okay lang. Medyo mangmang naman, so okay lang. What? I can't do that. Kakabalik ko lang. Mahirap na. Saka hahanap ako ng ibang gimmick. Nakakadalawang tampu-tampuhan na kunwari ako sa kanya para magkadahilan lang na sumama sa'yo. Huwag ka muna tumawag. Wait for my text, okay? Saktong pagsabi nito ng okay ay umatras si Miles, patalikod, malapit sa CR, kaya hindi napansin nito na naroon siya at nakikinig pa. What's this? Reklamo ni Marcos. Dinig ni Miles ang sigaw ni Marcos dahil hindi na isara ng babae ang pinto. Ako nagluto nito, Han. Did you like it? Pasensya na kasi sa internet ko lang inaral eh. Napagod nga ako. Sabi ng babae na sumandal pa sa balikat ni Marcos. Ang kapal ng mukha. Ganito pala kautu-utu si Marcos. Bubulong-bulong na sabi ni Miles habang nakaupo sa dining. Salamat, Han. Pero next time, huwag mong lagyan ng isang sandok na asin. What? I tasted it. At okay naman ah. Pagsisinungaling ng babae. Then taste it. Sabi ni Marcos. Gustuhin man niyang kunwari ay purihin ang babae. Hindi talaga niya magawang baliwalain ang lasa. Tinikman nito ang manok saka ito halos masuka-suka.